guys, may gusto lang ako sabihin sa inyo. Hard na ako sa South Korea. Kalimutan ko muna Sige. sabon. Ha? Sabon. Go! Nawawala ako pag ano eh. Pag nakikita mo ako. Oo. Hey, Ang ganda mo kasi. Pakis. ever ka. Tara na, wait. To give you an idea, I think I started studying Korean language July, month of July 2022, and after a month, I took an exam. Kaso di ako pumasa. Nag-try ulit ako mag-exam pangalawang beses 2023. 2023, I think March. Kaso, sad to say, hindi ulit ako nakapasa. And, nag-try ulit ako, third time. Year 2024, October, month of October, last year. And, luckily, nakuha ko din. Score ko is 155 over 200. And skill test ko December 2024, and nagkaroon ako ng approval I think March 2025, and nag-wait ako ng April, May, June, July, August, September, October. 7 months. So, October 22, 2025, na-hired ako sa South Korea. So, nakuha ko yung contract ko November 3, 2025. Di ko sure. Check ko November 3, 2025. And, pinirmahan ko yung kontrata day after, and napirmahan naman agad ni DMW ng November 4. So now, ang latest update sa pagko-Korea ko, ang training ko is November 17 until November 21. Di ko November 21, 5 days yun. 18, 19, 20, 21, 22. So, 5 days ako mag-training sa DMW. Ang balita ko magkakaroon ng CCVI issuance ngayong araw, November 10, 2025. So, nag-aantay lang ako within this day na magkaroon ng CCVI issuance. May mga times na pasok una ako, ganyan, katulad nung second exam ko. Kasi first exam ko, given na yung hindi ako papasa kasi 1 month lang. Sobrang, hindi naman ako ganon katalino para isaulo yung mga Korean characters and language, vocabulary ng isang buwan lang. So, pero hindi naman sa pagmamayabang, nakakuha ko ng 100 points nun. Meaning, 2 points na lang. Papasa na sana ako, kaso nabitin lang. Second try ko, medyo naging kampante ako na kahit alam kong pa-exam na ako, may schedule na ako ng exam, ang ginagawa ko nun, naglalaro pa rin ako ng mga mobile games. Tapos, masyado ako naging kampante kasi kung iniisip ko nun that time, first try nga, 1 month lang nakakuha ako ng 100 points. So, nakapaghanda ako ng 1 year. So, maybe makuha ko na siya sa second try. Kaso, ayun, sa nagiging result ng pagiging kampante, lalo kung hindi mo naman talaga pinagandaan, ay, ayun, babagsak ka talaga. So, dun that time, hindi ko na talaga alam kung anong susunod na gagawin. And sabi ko, parang gusto ko na lang bumalik sa pag-aaral. I-continue yung college.
Kaso, na-realize ko na kung itutuloy ko pa yung pagka-college, ang dream ko naman is makapunta ng South Korea. So, ang ginawa ko nun, binuksan ko ulit lahat ng module ko, yung mga reviewer ko, at nag-aral ulit ako. Ng third exam, yun, nasungkit ko 155. So, kung tutuusin, sobrang taas na nun. Dapat lang. Kasi, halos sa 2022 ako nag-start, 2023, 2024. 2 years. 2 years akong nag-aaral ng Korean language. So, dapat lang talaga makuha ko na siya ng third time. Kasi kung hindi, baka tinuloy ko yung pagka-college ko. So, ngayon, nung nakapasa na ako, nag-decide ako na hindi na i-continue yung pagka-college. Bigyan ko kayo ng idea na ang pagko-Korea ay hindi 100% guaranteed. Sa seminar pa lang or dun pa lang sa before mag-exam, sinasabi na ng proctor na once na nakapasa ka sa Korean ay sa EPS topic, ay hindi ka mabibigyan ng garantiya na makapag-Korea. So kung tutuusin, ang dami pa nag-aantay ngayon. Ang alam ko 10,000 kaming nakapasa na sa exam, pero this year ang nakuha lang is 3,000 plus ang napalipad sa South Korea. So yung iba na expired na, yung iba may 1 year validity pa na pwede mag-renew. So swertihan lang talaga ang pagko-Korea. Kung gusto niyo mag-try, mag-try kayo. Pero binibigyan ko na kayo ng idea na hindi ito 100% guaranteed. And government to government to. So lahat ng gastusin nyo, lahat ng pag-prepare nyo is salo nyo. Ang binigay sa akin na contract ni Sadyang Nim, 3 years. Pwede ka mag-extend ng 2 years, so total of 5 years. So first 3 years muna, and ang libre is lunch and dinner meal. So may libre tayong pagkain, lunch and dinner. Kaso yung accommodation, suksa, hindi libre. So pag punta ko doon, maghahanap ako agad ng titirhan ko. Bali pala, nakalimutan ko sabihin, may Pinoy kaming kasama doon. Dalawa kaming na-hired, 21 years old, kasama ko. Tapos meron pang Pinoy na nagtatrabaho doon sa company namin. Tapos siya yung nagbibigay sa amin ng update. And sabi niya, nakausap daw niya yung boss namin. And sabi, baka daw last week ng November or first week ng December, lumipad na kami. So, ang alam ko, inaasikaso na yung mga alien card namin. So, baka nga totoo na di na kami dito magpasko. So, yung sweldo, hindi ko pwedeng sabihin kasi baka baka alam mo na, maunahan pa tayo mag-compute ng ibang taon. Next naman is siguro sa mga gusto mag-apply, gusto mag-try mag South Korea, bigyan ko lang kayo ng idea kung paano at anong mga dapat gawin at hindi dapat gawin. So, syempre, ang una, mag-aral ka. Ang ginawa ko kasi, nag-enroll ako sa KLC, Korean Language Center, ng 1 month dun sa Regalado, sa may North Fairview. Tapos, nag-decide ako na mag-KLC kasi mas gusto kong may mga kasama. Yung parang nai-inspired ka na lahat kayo gusto makapag-Korea, nangangarap na makapag-Korea. So, yun. Doon ako pero pwede ka mag-self-study. Kung gusto nyo, mag-comment lang kayo. Meron ako ditong mga libro or mga reviewer na pwede kong isend sa inyo. So, yun lang, mag-aral kayo, self-study, or pwede kayo mag-enroll lang KLC. Siyempre, alagayan nyo yung sarili nyo. Given na yun. So, baka mamaya, pumasa ka sa exam, bumagsak ka naman sa medical, di ba? So, ang pangat naman nun.
Tapos, layo mo muna yung sarili mo sa mga distraction, lalo yung mga mobile games. Pero yun naman, disregard muna yan. Ang ginawa ko dati, nung first exam ko, ang ginawa ko talaga, dinilit ko lahat ng laro ko. So, ang makikita mo lang talagang application or mga kahit wallpaper ko is related sa Korean language. Ang mga hindi dapat gawin, siguro, ayun, hindi ka mag-review. And, need nyo i-check yung yung sa kasi si skill test ay after nyo mag-exam, pag nakapasa ka na, i-send ka sa next room, which is yung Ishihara. So, kung gusto nyo, i-try nyo na agad kung colorblind kayo. And hopefully, hindi naman kayo colorblind. So, once na colorblind kayo, automatic, ang tawag dyan, disqualified na agad kayo. Hindi na kayo pwede mag-continue sa skill test. So, once na nababasa yun, marami naman sa Chrome or sa website, mag-search kayo ng mga example ng Ishihara test. Matatry nyo yung mata nyo doon kung colorblind or hindi kayo. And next, sa skill test naman, ayun, kailangan mong paghandaan yung skill test kasi sinusukat doon yung lakas mo. And sa skill test pala may interview and introduction na habang naka-video kayo, magpapakilala kayo in Korean, tapos i-interviewin kayo. Ang naaalala kong interview sa akin, doon pinagmata ko 2 plus 3, tapos 3 times 6 yung tinanong sa akin. Tapos kung bakit daw gusto ko mag-Korea, so bakit daw nila ako i-hard, ganun. So sasagutin mo yun in Korean language. So once na nakapasa ka naman doon, aantay ka na lang ng approval. Gusto ko sana umuwi ngayon kasi syempre kung last week of November or first week of December tayo aalis, gusto ko sana umuwi ng probinsya para mag-spend ng time sa family. Kaso ngayon parang sinilanta sila ng bagyo, so hindi ko alam kung passable ba yung mga daan papuntang Bicol. And ang alam ko, wala silang kuryente. Ang mga goal natin ngayon, siguro bago lumipad papuntang Korea is first, syempre mag-spend ng time sa family, ang palakasin ng katawan kasi after ng training, 5 days training sa DMW, may medical. So once na bumagsak ka doon, aray ko, maka-cancel yung approval or yung application. And siguro asikasuhin lahat ng documents. So ngayon, ang kailangan ko lang naman ng documents sa training is photocopy of passport, passport picture size, and labor contract. Next is personal bank account. So kailangan kong mag-open ng sarili kong bank account. Yun lang naman. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is naghihintay at nagpapalakas ng katawan. So maybe after ng training tsaka ako umuwi ng province. Ayun lang yung vlog ko ngayon. So maybe next vlog, samahan niyo ako mag-asikaso ng mga papers and sa training. Thank you.